Umpisa na ng shift ko, alas 9 ng gabi. Nag-overtime ako sa hotel kung saan ako night shift receptionist. Maliit lang to na budget hotel sa may Cubao. 3 palapag, luma na, pero okay naman ang pasok ng customer. Normal lang sana ang gabi, tahimik, may ilang guest, may isa o dalawang walk-in. Pero nung bandang alas 10, may pumasok na lalaki. Suot niya jacket, may dalang backpack at naka face mask. Hindi siya nagsasalita, tahimik lang. Tinuro lang niya yung sign-in sheet. "Sir, anong room po gusto ninyo?" Tanong ko. Wala pa siyang sinasabi. Tapos bigla niyang sinulat sa papel, "Room 25." Napakunot ako ng noo. "Sir, pasensya na. Wala kaming room 25. Hanggang 20 lang po yung rooms namin dito." Tumingin siya sa akin ng diretso. Parang ang lalim ng tingin niya, kahit nakatakip yung kalahating mukha niya. Tapos binulong niya, "Nandyan yan." Pagkasabi niya nun, nilapag niya ang bayad. Kulang pa nga ng sukli. Tapos umakit na siya. Akala ko guest siya dati, baka nagkakamali lang. Pero ilang minuto lang, biglang tumunog ang bell sa front desk. Alam mo yung maliit na silver bell na pinipindot? Yun. Tumunog ito ng sunod-sunod. Tingnan ko sa CCTV. Walang tao sa lobby. Pero tunog ng bell, tuloy-tuloy. Tumayo ako. Sinilip ko. Wala talaga. Pero andun yung bell. Gumagalaw. Kinilabutan ako. Pinuntahan ko ang guard. Sabi niya wala naman daw bumaba. So binaliwala ko na lang. Siguro prank lang ng guest. Mga alas 11:30, dumating yung isa naming housekeeping. Sumilip siya sa desk. "Sino yung guest sa room 25? Napatingin ako agad. "Wala tayong room 25, di ba?" Sabi niya, "May nakita akong bukas na ilaw doon sa dulo ng third floor." Sinilip ko kasi akala ko may naiwan na guest. Pero may naka-check-in pala. Sumama ako sa kanya. Pagdating sa third floor, pagdunga ko sa dulo ng hallway, tama siya, may ilaw. Pero walang room 25 sa dulo. Pader lang yun. Pero ngayon may pintuan. Room 25. Parang luma. Kahoy. May kalawang yung doorknob. Baka bagong gawa, tanong ko. Pero imposibleng ganun kabilis. At ako mismo ang may inventory ng rooms. Nilapitan ko. Nilapat ko ang tenga ko sa pinto. Tahimik. Pero parang may humahaplos sa kabilang gilid. Bigla na lang kumalabog yung loob. 2 sunod na malalakas. Parang may bumagsak. Tumakbo kami pababa. Kinabukasan, kinausap ko yung manager. Sabi ko baka may renovation or something. Alam mo, sabi niya, wala tayong room 25. Never nagkaroon. Kahit plano, wala. Pinuntahan namin ulit. Pag-akit namin, wala na ulit pintuan. Pader na ulit siya. Pero akala ko okay na. Pero nung tinignan ko yung CCTV nung gabing yon, sa frame ng hallway, sa bandang dulo, may lalaki na nakatayo sa harap ng hindi umiiral na pintuan. Nakatingin sa camera, parang hinihintay akong tumingin. Hindi ko na kinaya. Nag-resign ako nung linggo ring yun. Pero ito yung pinakaayoko. Pagbalik ko sa bahay, pagtingin ko sa backpack ko, may keycard. Nakasulat, room 25.